sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka, gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Totoo naman po, no? Yung sinabi ni Jesus sa talinghaga sa dulong bahagi ng ating ebanghelyo, mas mahusay ang mga makasanlibutan gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Pag mga makadiyos kasi, pag sinabi makadiyos, no, tayo mga palasimba, mga paladasal, minsan kasi mas inuuna natin yung mag-emote, magdrama-drama, magreklamo, kaysa yung kumilos at gumawa ng paraan. Kasi para bang pag nagdasal tayo, lagi tayong nakaasa doon sa may himala na babagsak na lang dito yung grasya, yung biyaya. Kaya minsan nakikita natin, bakit yung mga kurap, bakit yung mga magnanakaw, bakit yung mga, ba't maayos ang buhay nila? Eh tayo naman, dasal tayo ng dasal, mabait naman tayo, bakit mahirap ang buhay? Kaya marami tuloy pumapanig doon sa paraan ng mundo. Kaya nga, mga makasanlibutan. Kasi nakakagawa ng paraan, nakakaisip ng paraan. Bakit hindi tayo tumulad doon? Ay, dasal natin. Mag-rosaryo ka, lumuhod ka. Pagkatapos yan, dumiskarte ka na ng mabuti, ng tama. Kaya madalas ko pong nababanggit, lalo na ngayon, tayo po ay nalalapit na sa pagpili ng mga ihahalal
reklamo tayo ng reklamo, di ba, ng bakit ganito, puro kurap. Eh paano yung mga boboto? Lalong-lalo na, karamihan sa mga boboto, Katoliko, dasal ng dasal. Pero pagdating na ng mga makasanlimutan na pamamaraan, tatanggap naman ang tanggap. Eh, dasal tayo ng dasal, Lord, sana maayos ang Manila, sana umayos ang Pilipinas. Pero pag araw na ng botohan, ay hindi na nagdasal kasi sino ba ang pupunta para magbigay ng 500, ng 1,000? Eh, lahat tayo binibigyan ng pagkakataon, pinagkakatiwala sa atin. Diba? Pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. At umaasa ang Diyos na gagamitin natin itong tiwalang ito na ibinigay niya sa atin. Kaya lang, kadalasan talaga, winawalang bahala natin itong ipinagkakatiwala sa atin. Kaya nga kapag, di ba, pag naririnig ng karamihan sa misa, sa paalaala, pumili ng tama, bumoto ng tama. Pati huwag kayong makialam. Simbahan, huwag magsalit, huwag na makialam ang simbahan. Pero mga taong simbahan mismo yan, tapos pagreklamo, Lord, ang hirap ng buhay, mahirap na lang. Kasi ayaw nating gamitin sa mabuti, ayaw nating pagyamanin yung mga ipinagkakatiwala sa atin. Iba umaasenso. Bakit umaasenso? Bakit tayo hindi? O bakit ikaw hindi? Ang tingin mo pa rin sa sarili mo, mahirap ka pa rin. Wala bang binigay ang Diyos sa iyo? Pag nilayan natin ng mabuti, bago tayo magreklamo sa Diyos sa kung anong status ng buhay natin, tingnan mo muna kung anong ginawa mo. Naalala nyo pa, hindi ko alam kung anong sitwasyon nyo dito, no, nung panahon ng COVID. Sino po ang mga nakatanggap ng ayuda nung panahon ng COVID? Taas ang kamay. Halos lahat nakakatanggap. May 8,000, may 4,000. Pero anong ginawa? Bakit yung iba umasenso? Sa panahon ng COVID, di ba, napansin ko po, no? Sa panahon ng COVID, marami din yung umasenso. Kasi gumawa sila ng paraan doon sa ipinagkatiwala sa kanilang ayuda. Mas naging maganda pa nga yung buhay kaysa nung nagtatrabaho sila. Yan lang tayo, mga utak, hindi ko alam, no? Utak, sabihin na, pasensya na po, no? Mahirap na nga, utak mahirap pa na asa na lang ng asa, hingi na lang ng hingi. Pag naubos, hingi. Binigyan ka, kumilos ka, gamitin mo sa tama. Kasi pagdating ng araw, haharap tayo sa Diyos, ano ang ginawa mo? Kapag nakasagot tayo ng mabuti sa ipinagkatiwala sa atin, sabi nga dito sa ating Salmon Tugunan, masaya tayong papasok sa tahanan ng Panginoong Diyos. Gusto mo bang maging masayang pumasok? Uy, tulala. Diba? Masaya tayo dahil alam natin na hindi natin inaksaya yung ipinagkatiwala sa atin. Lahat ng meron tayo ngayon, lahat ng meron tayo ngayon, tandaan mo, ipinagkatiwala yan sa iyo ng Diyos at ang inaasahan sa atin, pagyayamanin natin ito dahil ito ay para din sa kabutihan mo, para din sa kapakanan mo. Amen?